Maganda ang sikat ng araw ng umagang iyon ng linggo. Maaliwalas at maganda ang kapaligiran. Tamang-tama lang para magsaya at maglaro. Pero para kay Dave, hindi ito ang araw para magsaya at maglaro. Bawat pagpadyak at pagtulak, katumbas ay barya sa pagtatrolly. Isang typical na araw na naman para kay Dave ang kumayod. Si Dave Balboa ay isang magtotrolly, 10 taong gulang at pangalawa sa 3 magkakapatid. Ngayong araw naisipan ng aming team na tulungan si Dave sa pagtotrolly at puntahan ang kanyang ruta. Sa mahabang riles na ito, hindi niya alintana ang peligro maaaring idulot ng pagtotrolly sa kanya. Kung inyong titignan, parang napakagaan lamang ng trolley na ito. Ngunit tumitimbang ito ng humigit kumulang na 30 kilo. Sa liit ni Dave, hindi na maiisip na kaya niyang buhatin ito. Bakit? Ano bang trabaho ni mama mo? Naglalaba lang po. Si papa mo? Patay na po. Ilan kayo magkakapatid? 3 po. Pang ilang ka? Pangalawa po. Yung panganay nyo, anong ginagawa? Wala po. Nag-aaral ka pa ba? Opo, grade 4 po. Grade 4 ka na. Hindi ka ba nahihirapan kasi nag-aaral ka tapos nagtatrabaho ka? Nahirapan po. Minsan po wala pong pagkain sa bahay. Tsaka ano po, hindi po nakapag-aral. Hindi ka nakakapasok kasi nagtatrabaho ka. Ano sinasabi nila mama mo? Wala po. Okay lang sa kanila? At ngayong araw, tuturuan ako ni Dave kung paano ba gumamit ng trolley. Ngunit sa pagbubuhat pa lamang, ramdam ko na mahirap ang ganitong trabaho, lalo na sa edad ni Dave. Sa unang subok ay nakuha ko agad ang teknik. Ngunit habang papalayo kami ng papalayo, tila ba pahirap din ng pahirap ang aking pagpadyak. Baba niya, bilis. Isa pa sa hamon ng pagtatrolly ay ang pagtanggal nito mula sa riles upang padaanin ang ibang trolley. Habang ako ay pumapadyak, aking naisip na 2 bata pa lang ang sakay ko at hirap na ako. Paano pa kayang 4 na tao ang mga kaban ng bigas? Hindi pa kami nakakalayo at ito na naman ang mga padaang mga trolley. Ano oras ka gumigising sa umaga? Alas 5 po. Alas 5, tapos ano oras ka pumapasok sa eskwelahan? Tanghali po. Tanghali yung pasok mo sa eskwelahan. Opo. Kita mo sa pagtatrolly. 50 lang. 50. Ay, na yung pinakamalaki. Ano yung pinakamalaki mo kinikita? 75 po. 75. Tapos, ayun na yung pinakakain nyo. Uy, ang sakit sa paa. Ayoko na. Kung naisip mong malas ang pwesto mo sa trabaho, mas mahirap ang magtrabaho sa trikam, sa batuhan, at sa riles ng tren.
sa bangka. Ang pangalan namin kapatid, malapit. Aking ang anak mo. Yung bunso, hindi ko alam. At-aral, hindi ko alam kung saan lupalo. Kaya wala akong money. Kaya, wala naman ang katatlo kong anak. Kasi lang. Naabutan na naman namin si Dave na paalis na ng bahay at handa nang kumayod. Hindi natin maikakailang nakakaawa ang mga ganitong bata. Mayroon nga tayong mga batas, ngunit wala namang mga ngipin. At ngayon, isasakay ko ang una kong pasahero mula kahapon. Medyo malayo-layo ang lalakbayin, pero aking kinaya para sa bayan, para sa iaabot na barya. Makikita mo ang ngiti ni Dave para sa kaunting barya. Tunay nga kabataan ang pag-asa ng bayan. Asa na sila, hayun at sila ang umaasang matulungan ng bayan. Ako si Basil Alibudbud, paalam. Siyempre sa una mahirap kasi yung mga ganong trabaho na hindi naman natin ginagawa in-experience ko. Pero okay lang kasi noon ko nalaman na di biro yung mga trabaho na ginagawa natin sa pang-araw-araw. Lalo na doon sa trabaho ni Dave na ginagawa niya sa araw-araw. Nakakaawa yung bata kasi imbis na mag-aral siya, maglaro siya, mas inuuna niyo yung pagtatrabaho na hindi naman dapat niya ginagawa. Pero hindi naman nila kasalanan na sa ganung edad magtatrabaho na sila. Siguro dahil na rin sa kahirapan na nararanasan natin dito sa ating bansa. Ang experience ko sa pag-trolley is nakakapagod siya pero enjoy naman kapag tuloy-tuloy na. During my primary age, na-experience ko na itong ganitong pagtutulak ng trolley and naging hanap buhay ko rin para makalinom ng baon. Pero ang naging pamantayan ko na kasamantala lang ito. Kung ano, hindi habang buhay, dapat ang tao na naghahanap buhay ng ganito. Meron silang focus para makaangat kung saan man ang kanilang tuganan yan. Hindi habang panahon, ganito lang. Dapat meron tayong vision kung saan talaga tayo patungo. And, parang ito lang yung ating hagdanan para mapuntahan yung dapat natin puntahan. Para sa akin, yung experience ko sa pagka-trolley, napakahirap niya. Lalo na kapag ang daming sakay, tapos yung
ganito pang katanghaling tapat, ang init-init. Talagang kailangan pagtiisan yung pagtutulak lang ng trolley, makarating lang yung taong sakay niya doon sa pupuntahan. Ayun. Mahirap siyang itulak, mabigat pag maraming sakay. Tapos, nakakauhaw. Saka sobrang init. Grabe. Experience ko sa pagtotrolley, mahirap siya kasi first, nakakapagod, second, mainit, tsaka pangatlo, hindi ako sanay kasi hindi ko naman talaga siya araw-araw ginagawa. Kung ako yung ngayon, ako yung nalagay dun sa sitwasyon ng bata, na-experience ko na kung gaano kahirap yung ginagawa niya para mabuhay siya tapos makatulong siya sa pamilya niya. Yun lang. Thank you. Mahirap siya na nakakapagod, lalo na kung bata yung gumagawa. Imagine nandyan sila kahit mainit, kumakayod para sa pamilya nila. So, saludo ako sa mga batang dito. Grabe, ang hirap pala nung yung nagtotrolley ka. Lalo na yung bata na araw-araw niya ang ginagawa yun. Tapos sa gantong tirik na araw. Tapos ang dami, pag marami na yung mga nakasakay, ang bigat sobra. Tapos ang haba-haba ng tren. Tapos sagulat ako na yung bata na yun, syempre hindi naman maiiwasan na hindi masugatan. Kaya nakakatuwa yung bata na kahit maliit siya, kayang-kaya niya yung mga mabibigat na trabaho na alam niyang kakarampot lang yung makukuha niyang sweldo o kaya pera na makukuha niya doon. Experience ko pa sa pagtotrolley, grabe nakakapagod, mahirap, sabay mo pa yung sikat ng araw. Kaya nakakabilib yung mga taong naggaganto, lalo na pagbata pa kasi sa hirap nito na pagtsatsaga nila para lang mabuhay sila. Ang experience namin sa pagtotrolley, mahirap, mainit kasi, tapos masakit sa kamay. Nung una, akala ko madali lang. Pero nung na-try ko, ang hirap pala. Lalo na nung ganun kadami sakay mo. Ang hirap na itulak, halos hindi kami makausad. Kaya, yun, na-experience ko na mahirap pala magtulak ng trolley. Pero masaya naman siya, nakaka-enjoy naman. At saka yung batang gumagawa nito, din siya, nakakahanga rin siya kasi sa ganun niya edad, may initiative siyang tumulong sa mga magulang niya para makapag-aral na rin siya. Para sa akin, yung experience namin yun, napakahirap, lalo na sa isang bata. Tapos pag kasalubong silang trolley, bubuhatin pa nila yung sobrang bigat nitong trolley na to. Ang hirap mag-trolley kahit sa konti pa lang yung ang hirap na ang bigat. Lalo na kaya yung marami, tapos yung malaki pang trolley, yung punuan. Ang hirap, yun lang masasabi ko. Ang hirap pala kumita ng pera lalo na pag ito yung ginawa mong hanap buhay. Naawa ko sa batang tinulungan natin kasi naranasan ko mag-trolley kahit ang ikli pa lang tinulak ko, ang hirap pala. Una sa lahat, yung pagtotrolley para sa akin, masarap kasi gawa ng may nakaka-enjoy, tapos yung ginagawa mo para sa sarili mo kasi nagtatrabaho ka, kasi may pinaglalaanan ka para doon. Tapos sa kabila nun, mahirap kasi gawa ng nagtotrolley sila sa ganito na tanghaling tapat, sobrang init. Tapos siguro kung magpahinga sila ilang oras lang, tapos diretso ulit sa pagtatrabaho kasi para sa pamilya, para sa kanila. Tapos yun, mahirap sobra na lalo na yung pag maraming mga pasahero ng sasakay na pang malayuan pa yung pupuntahan. Yun.